more of Yeah. a general knowledge of how labels work. I don't wanna single out OC lang kasi technically para ng pag-usapan lang natin kung anong mga alam natin sa industriya na ginagalawan natin. Para Yeah. mapunta yung kanta mo sa radyo, may payola. Ano Oh ibig yeah, yeah. sabihin ng payola? Narinig ko na yung payola na Ano yan. ibig sabihin ng payola? Nagbabayad ang mga label sa mga radio station para patugtog yung mga kanta nila. Pero ito, ang magic dito, dahil gustong-gusto ng radio station yung kanta namin, papatugtog ko to. Nag-number 1 sa 89.9. So, Question about it. As long as you have the product, and whether we like it or not, it's luck, it's right timing. Ali, di ba Bloomfields ngayon? bigla. After 20 years, regardless, kahit gaano kaganda yung kanta mo, if it's not the right time. Kamusta, kuya? Ayos naman. Masaya mabuhay. Yeah. And medyo madaming colorful na bagay na nangyari sa industriya natin these past few days. And I think, just for the record, I feel like ito yung lalabas na unang episode this week as of this recording. Kasi medyo fresh pa yung mga issue. And of course, medyo mga nababasa ko mga opinions with this kasi medyo hati half safe, half careless in a way. Pero that's given kasi we're in a profession or an industry na napakaliit. And I'm talking about the OC record issue. Well, it's not really an issue. I can say it's more of like an OC record miscommunication in a way. But It's more of sorry to interrupt, but it's more of yeah. a general knowledge of how labels work. Yeah. I don't wanna single out OC lang kasi marami naman actually, to be honest, part din ako niyan kasi meron akong indie label, eh. So, yun nga, technically para ng pag-usapan lang natin kung anong mga alam natin sa industriya na ginagalawan natin. Yeah. And I agree kasi it's hard to as I learned from you, it's hard to to single out everything and to point out yung kumbaga yung personal things mo with a certain topic. Kasi you don't Yeah. have any knowledge to it. Ako, I'm gonna be honest, even though I give out opinions and suggestions, hindi ako as deep, as understandable, and as knowledgeable when it comes to contracts with Yeah. labels and how it Yeah. works. From what I know kasi, eto sa akin siguro a lot of musicians and a lot of artists will agree, maraming horror stories with labels eh. Yeah, for sure. Kasi of course as an independent artist, marami kang makikilala na galing sa label. I know mayroon akong mga friends, di ko na lang i-name drop kasi Yeah. nasa label pa rin sila ngayon. Na Yeah. parang they took a really medyo controversial and medyo questionable na mga deals just to make it and to at least have a name sa industriya na right now nandun pa rin naman in a way, pero controversial siya eh. And then sinasabi nila kayo magpirma sa label kasi ganito yung deal namin ganyan. At the back of my head when I was starting out, parang sabi ko na o nga naman, it's bad to sign a label. Pero as I grow and as I understand how this industry works, dun pumasok yung question na bakit ka pumirma in the first place? Yes. So, kumbaga parang, hindi naman yung parang, it's the same thing with, like for me, like a diabetic. Alam ko na I'm diabetic. I need to exercise. I need to at least walk. If I Yes. don't walk, and hinayaan ko lang na mangyari yung mga ganyang bagay, of course, it's on me. It's the same Yeah. thing with labels for me, Yeah. Again, just on the surface. Just for me, I cannot place blame to any artist or to any labels pag may mga ganitong mga mishaps or issues na lumabas. Kasi at the first place, you signed the dotted line. But before that, let me just do a quick rundown of the issue at hand or the
Itong medyo hot topic natin recently. So, Mhm, I don't know if tama yung pronunciation ko pero si MRLD mhm, last March 7 nag-announce na he or she, I don't know, is free from OC Records na. mhm, Independent na siya. mhm, And then, for some reason, naglabas si Sian Gasa ng issue about royalty. And then, kinonfirm nito ni MRLD na 5% lang ang nakukuha niyang royalty dun sa mga mhm, songs na kinanta niya, na produce mhm, niya. And mhm, on the other end, Ian tsaka yung wife niya claimed na surprise sila sa announcement kasi in full effect pa yung contract ni MRLD. mhm. And as per MRLD's posts, nag-reach out siya sa OC Records about the contract and no show OC Records. So Yeah, that's basically the gist of what happened. I just want to yeah. know your opinion, kuya, on this. Kasi ako, the only thing that I know is that um it's business. I don't Mhm, know how deep the trenches are. I know may mga certain issues at play or certain contracts na talagang sobrang lala talaga way back. yeah, yeah. But I want to know your opinion on this. Well, what's your take on this? Well, ah, nung bata ako, alam ko na the only way for you to be a successful artist or band or group is to sign up with a major label. So, pangarap lang 'yun, 'di ba? Mhm. Wala naman sa pangarap ng kahit sinong banda yung, ito yung ano, ito yung kontrata mo, ito yung royalties after your 3-year, contract meron kang, ah, extension of 2 years regardless of okay or hindi tayo o yung mga gano'ng kumbaga, the intricacies of a contract is not part of any innocent person's dream of being a successful artist, gets nyo? Yun Mhm. naman yun, eh, wala ikaw kunwari sa Enjoin parang, "Pare sana sumikat kami, sana ang ganda ng contract namin." Wala namang gano'n. But this is my opinion, again, sa listeners, this is just my opinion, I don't know shit. Ako as a musician, kumbaga lahat ng ginawa ko at ginagawa ko wido lang, ibig sabihin by experience ko lang siya natutunan kasi I've been fucked over also, with mayonnaise 'to, I mean, we had previous managements and labels and contracts na hindi maganda. Pero kasi ako lang 'to, opinion ko lang 'to, kumbaga parang, being an ignorant person during that time at walang Mhm. nagsasabi sa akin ng kung ano dapat kong gawin, wala akong magagawa at masisisi kundi sarili ko lamang. Ang opinion ko dito ganito, lahat ng tao na pumirma sa isang kontrata, lalo na kung, alam kong hindi pa parang bata pa si MRLD, eh. Kasi Mhm. nakasabay namin sa isang show 'yan, kasama ang mother na nandun siya nung event. So, Mhm. ano ibig ko sabihin dun, kumbaga may supervision naman ng mga magulang. Ngayon, ang kutob ko, kasi ako, 'pag may pinirmahan ako, tapos siyempre aware na ako sa stipulations ng kontrata ko. Yeah. Ngayon, kapag hindi ako masaya dun sa relasyon namin nung pinirmahan kong kontrata, naka-dot yun sa kalendaryo kung kailan matatapos, gets mo? Inaabangan mo Mhm. yun. Maaaring hindi ka nagsasabi ng kahit ano, parang jowa, hinihintay mo lang na parang ayaw mo na talaga siya, eh, pero di mo sasabihin. Hintayin Sasabihin mo mo na lang lang ba, no? kapagka oo, hintayin mo lang na may magawa siyang mali. Parang gano'n. Feeling ko lang 'to, wala akong idea sa kahit anong, Ah, eksena nila sa kontrata nila. Feeling ko hindi na siya masaya, hindi na masaya yung mga representatives niya, hinintay yung, end ng contract.
Pero kasi may mga kontrata kasi na ano, kumbaga parang okay, 3-year deal, pero subject for renewal ng 2 years. Yeah. Tapos, siyempre kung boss ka, kunwari lang, hindi ko alam kung anong setup sa mga labels ngayon, pero kunwari kung boss ka, may tao ka na nakatoka sa kontrata, hindi naman ikaw, eh. Yeah. 'Di ba kung na-delayed naman yung flight mo, hindi naman si Ramon ang mag-aayos ng ano mo, ng Oh, may rebooking mo, eh. representative yan eh. Yeah, of course. Oo. Yeah. So dun pa lang hindi na sila nagkaugnayan. Ako lang, opinion ko lang dito, parang kasi any publicity is publicity, good or Yeah. bad. Puwede kasing matapos agad, eh. Kumbaga parang nagsalita si MRLD, tapos ang nangyari kasi ganito, eh, 'di ko nabasa na may pinost si Kian tsaka si Sheena, eh. Meron pala? Kasi sabi mo may pinost yan. 'Di ko Hindi. Parang sa tabloids ko lang nakita na parang nagulat ang OC Records na may ano, na may ayun. natapos na yung contract. Wala akong nakita na parang verbatim na sila nagsabi. Pero ang nabasa ko lang is through mix. Ayun Sabi, din. Yun nag-post nga. True mix nga. na nag-post si MRLD tapos ni-refute ni OC Records. Ang siguro nasaktan siguro si MRLD ko kasi kung parang kumbaga ako yun, ano sinasabi mo, sinungaling ako o Mm. hindi ako aware sa kontrata. Parang there are things that should have been dealt behind closed doors. Yeah. I understand where MRLD is coming from as an artist, pero it's a business, eh. I don't believe that kasi hindi alam ng tao, OC is under Viva Records. Viva Records is not a major label. Bakit? Local lang siya, eh. Mm. Walang Viva Music Global. If I'm Correct me if I'm wrong, kung tama ako. I mean, local record label lang siya. Imposible na yung mga kontrata nila ay wala silang pinagbasihan na kontrata galing sa mga ibang record label. Kumbaga Yeah. parang ang sinasabi ko, globalized yan. Mhm. Industry standard yan. Nagbabago lang ang mga plus minus numbers, kumbaga bakit ganito. Kasi nga kung hindi ka aware, kung normal ka na music enthusiast or music lover, sa industriya na 'to kasi nagbabago ang mga percentages. Kung 360 ka, ibig sabihin pag-aari ka ng record label. Hindi ka lang basta artist na dini-distribute, as in record artist ka nila. Mhm. Totoo talagang gano'n. Pag-aari ka, lahat ng galaw mo mula shows, Parang industry plant. Parang ganyan. Yeah. yan, merch, sa'yo, may cut sila. Kunwari ang record label kasi ganito, lalo na kung 360 artist ka, which is I guess gano'n ginagawa ni OC, Kung may nag-imbita sa'yo, hindi puwedeng hindi dadaan sa kanila o kunwari pinagtitiwalaan ni OC yung kumukuha sa'yo, matic 'yun, meron silang cut sa kikitain mo. Besides pa 'yun sa cut nila sa streaming, besides pa 'yun sa cut nila sa mga merch na binebenta mo, et cetera, et cetera. Lagi naman may gray area, lagi naman may gitna na parang puwedeng usapan, ganyan, ganyan. Pero totoo 'yun, may gano'n talaga. Kasi nga, hindi ko lang rin alam, pero may advance. Minsan kasi maraming artist na nabibigla sa advance, eh. Parang ginagawang parang bini-business din ng artist, eh. Kunwari ang advance ng isang kanta ay ₱20,000, tapos may budget na 50,000 panggawa ng kanta. Mhm. Lalo na sa panahon ngayon, singles na lang. So kung masipag ka, kunwari gawa ka ng 100 kanta, magkano 'yun, Mm. 'di ba? 20 times 100, 50 times 100, kita ka agad. Pero dun sa linabas ng label, imposibleng hindi nila bawiin yung business, eh. Wala naman atang tao na parang, "Oh, 'to pera, sa'yo na 'yan." Gano'n, 'di ba, gets mo? Yeah, I agree with sorry kuya. I agree with 95%, 90% of what you're saying kasi understand it's a business. I think it's just very unethical for me to read na 95% yung royalty. Mhm. Like I understand siguro we don't know the contract
We don't know what's inside the contract. Siguro may advance, siguro may hindi siya nag-advance, siguro nag-agree with Hindi, may advance yun. 95%. For sure Lagi, kasi, imposible may kasi advance yun. wala eh. Kasi Pero kung meron akong kontrata ng ano eh. Meron akong kontrata ng Viva sa OC eh. Kasi ang Viva kinukuha din si Yellow Room eh. mm, So, alam ko yun na si Viva magbibigay sa ng budget. Parang investment ng record label na yun, sub-label para kumuha ka ng artist. So, imposibleng kumuha si Kian o kahit sino sa OC ng isang artist na walang ganong deal unless distribution deal. Kasi mm, iba din ang distribution deal. Usually, most of the time, pabor sa artist ang distribution deal. Bakit? Kasi wala namang linabas na pera si ano eh, si label eh. yeah. Pag wala kang linabas, mas malaki kaltas mo. Parang ganito yan. Ang analogy ko dyan ganito. Meron kang recipe ng masarap na burger. Pag nilabas mo siya sa sarili mong karinderya, kuha mo yung 100% ng burger na yun. Yeah. Pero, dahil gusto mong kumita ng malaki, sabi mo kay Jollibee, bilhin mo naman tong burger ko. Sasabihin ni Jollibee, oo ba? Pero hati tayo 50-50. Bakit? Equity ni Jollibee habol mo eh. Mm, Dahil si Jollibee, million ang stores worldwide. So, kunwari, yung karinderya mo, nakakabenta ka ng sa isang araw, 50 burger sa presyong 150. Sa'yo lahat yun. Pero dahil may chance yun yung keyword. Dahil oh may yeah. chance, yung burger mo ay mabenta sa 1,000,000 stores, na worth na 150, 75 lang yung makukuha mo doon. Pero, yung chances na mas Yeah. lumaganap, yun ang distribution deal. Ang problema kasi sa record deal, ganito, si Jollibee, kinausap ka, ang sarap ng burger mo bigyan kitang 500,000, akin na yung burger mo. Umuha ka, 1,000,000 nga ang ang nila, stores nila. Exactly yan. Nabenta nila lahat yun, kumita sila. Tayo, kaming mga artist, talaga medyo egos ang diyan ang parang art ko yun. Parang pinaghirapan ko yung burger na yun. Bakit siya kumita siya ng 1 billion? Ako, 500,000 lang. Pumirma ka eh. Ngayon, Mm, yeah. sorry, ang workaround diyan, pag natapos na yung contract of lease mo, di kunin mo na yung burger mo. Kung ako naman si Jollibee, sasabihin ko, kumita na ako okay na yan. Kasi minsan kasi at the end of the day, minsan ako aware, alam ko may mga ganitong tao Ano talaga minsan kahit na hindi mo naman alam paano i-market yung isang tao, kinukuha mo lang para hindi lang mapunta sa iba Yeah. Yun yung Business masakit nga eh. doon. Negosyong negosyo eh. Kaya, yun nga. So, may deal nga siya. Yun lang talaga yung sobrang parang medyo nag-aalangan talaga ako. I think I Oo. agree with everything you said. The explanation, distribution deal. Kaya ako, pabor din ako sa distribution deal kasi yung chance eh. Kumbaga, magpasipag ka, nandyan yung distribution deal mo para tulungan ka. Pero ikaw pa rin gagawa ng trabaho mo. Yes, sir. Record label kasi, no, napaka-tricky niya. Pero yun talaga yung medyo alangan ako. Siguro, talagang it's true kasi lumabas dun na parang sinabi talaga na 95%. Pero 95% royalties? Siguro dahil nga, I don't know, siguro maikli lang yung timeline ng deal nila para siguradong mahabol nila yung ma-recoup nila yung linabas nila. Gagawin nila 95% ng royalties. Kaya Pero it's still for me, sa akin lang, it's still inhumane in a way kasi it's 95% and then 5% lang pupunta sa'yo. But again, the the guy that understands the industry in me is saying na parang, tangin na, pumirma ka eh. Ano magagawa natin dyan? yes. Yes. Tsaka, the difference, ang key dito kung bakit tayo ganito, kaya mo nasasabing unethical yung 95%. Kasi nasa Pilipinas tayo at Pilipino tayo. Alam mo kung bakit? Kasi kung foreign artist ka, kunwari turnstile ka, yung 5% ng $1 million ay malaki pa rin. Yeah. Ang 5% ng 1,000,000 piso, kulang Ang liit. 'Di ba? Kulang 'yun para gusto mong hindi siya maliit. Simpleng mamamayang Pilipino. Hindi, malaki. I mean,
Ang Depende, pag 5%, tinitignan mo lang talaga oh, in a peso, kumbaga. ang 5% ng 1 million pesos, kunwari lang, ay hindi sapat sa isang artist na gustong magmukhang sikat, gustong magmukhang mayaman, gustong magmukhang hip or trendy. 'Di ba? Kunwari yung isang banda o isang isang artist nakagantong damit, gantong kotse, gantong gitara, gantong drums. Lahat naman tayo parang, "Oh, dapat gano'n din ako, eh." Minsan meron pa rin kasing sense of entitlement tayong mga musikero, eh. Nakakalimutan natin napakadali ng talent. Ibig ko sabihin napakadali lang tumugtog without any pressure. Pero dahil nga yung pressure na 'yan, tayo lang din yung naglalagay sa mga utak natin. Kaya tayo nagiging gan'to, kaya parang ang hirap, pagod na ako, gan'to, ganyan. I Eh, think kasi nga sige, go ahead, kuya. hindi kasi nga alam naman natin deep down inside jamming pa lang ang saya, eh. Gaya ng usapan natin kanina, 'di puwedeng walang kulay ang buhay, eh. 'Di puwedeng palaging panalo, 'di puwedeng palaging ano ka, sikat ka. Mawawala yung ano, yung journey ba, mawawala yung parang end goal, parang ito. I Go on, think, yung sasabihin mo. I think ano rin, naging factor din yung idea of social media with artists nowadays. Kasi Oo, before naman, hindi mo kailangan ibulgar lahat ng ginagawa mo sa mix or sa MTV or kung saan, eh. Hindi naman gano'n, eh. Hindi siya 24/7 na puwede mong i-post lahat na nangyayari. 'Pag nakikita kunyari kami noon, 'pag nakikita namin kayo, Mayonnaise, nakikita namin Kamikazee, nakikita namin Parokya, nakikita lang namin yung saya ng mag-perform on oo, stage. yes. Ngayon kasi parang with artists nowadays, again hindi ko na lahat, malaking factor yung kailangan sa pictures mo, yung pino-post mo everyday, to have the charisma, have the character on and off stage. Hindi ko naman sinasabing mali yun, All I'm saying is that minsan kasi pagka napupunta rin sa artist, not everyone, ang ibang mga artist na parang, "Di, kailangan ganito ako 'pag pupunta ako ng ano, ng gig o kaya mag-aano ako ganito. Ganito kasi yung character ko, eh." So, Mhm. nangyayari parang, again, siguro mag-a-agree din ako dun sa sinabi mo na yung 5% na yon, you look at it, not just here in the Philippines, pero internationally. If you sign a deal with 5%, malaki pa rin siya, eh. If you're a simple artist that does it for the art. Kasi at the end of the day, pag natapos din naman yung lease mo, yung contract mo, babalik ulit sa'yo yun, eh. Dapat, dapat. Depende Kasi na minsan may lang. mga perpetual, eh, may mga gano'n, eh. Oo, depende na lang kung yung contract mo talaga hindi mo inaral. Kumbaga natuwa ka sa sa pa-advance ni label kasi there's a lot of horror stories na nag-advance. Ito nga, isang kaibigan ko nag-advance tapos 10 years mapupunta sa label yung kanta nila. So, Mm, umalis na sila sa label, ano man mangyari sa kanila, magho-hold pa rin sa label yung kanta nila for 10 years. Tsaka nila pwedeng yeah. Very tricky talaga, very tricky. Nage-gets ko yung karamihan ng mga tao na yun, gaya mo, sabi mo inhumane yung 95%. mm, Oo nga, kasi alam ko sa ibang bansa parang 10% or 10 to 20 ang sa artist. Pero again, kasi hirap din talaga maging Pinoy. Kasi kunwari ikaw si label, siyempre hindi lang kasi napapansin ng tao, eh. Sa 10 sikat na artist ng isang label, 100 dun yung hindi, eh. yeah. So ano ibig sabihin dun, sa 10 na nag-advance sila at nabawi nila, dun sa 90 hindi, eh, naglabas sila ta's walang bumalik, eh. Kaya wala na naman akong pinapanigan kasi aawa din ako sa bata. Para sa gano'ng edad tapos naramdaman niya agad yun, Yeah. yung parang ano kasi malamang kaya naman tumigil yan kasi hindi na masaya, eh, 'di ba? Naawa Breadwinner rin siya, naman eh. Oo, naawa oo. rin naman ako sa label kasi minsan aatakihin ka personal, hindi business-wise. Kasi kumbaga kunwari may nag-post ng ano, kino-call out ganyan. Ang atake sa'yo ano, eh, yung kung ano yung ugali mo as a person, hindi yung how you run the business, eh. Yeah. Kasi kumbaga kaya nga 'di ba sabi ko sa'yo lagi, "Let's talk less mistake." 'Di ba? Ang hirap din pare kasi kunwari hindi naman laging masaya, kasi kunwari kami tumugtog kami, tapos hindi kami binayaran ng buo.
tinugtugan pa rin namin tapos masaya pa rin kami sa stage. Yun naman ang makikita mo, eh. Kunwari ikaw napanood mo kami, masaya kami. Pero hindi niyo alam kung ano yung BTS, kung ano yung nangyayari behind the scene. Tapos pero kumbaga bad trip kami, pero hinayaan lang namin matapos yung gabi kasi alangan namang pakabain mo pa, napakaliit na bagay lang. Oo, pera 'yan, pero kumbaga parang baliktad nga kasi baka isipin ng ibang tao, mayaman ka kasi. Hindi nga, eh. Hindi nga yun, eh, more of parang kasi galing lang kami sa simpleng wala naman kaming TF dati. Hmm. So, kunwari isang araw natalo ka, okey lang 'yan pagbigyan mo na lang kasi mabait naman ang Diyos sa atin, eh. Hindi naman tayo nawawalan ng gig, eh. Ngayon, huwag ka na lang umulit dun. Ibig sabihin kunwari ako si artist, i-independent na muna ako, aralin ko muna kung paano ko magagawa ako lang. Yeah. Kasi ganito 'yan, kung lahat ng label ay masama at mali at inhumane, bakit may mga pumipirma pa rin sa label? Yun nga yung question dun, eh. Yes, Yun yung dilemma dun, eh. Kumbaga oo. parang alam mo Kasi na, alam kumbaga mo nabasa mo na yung kontrata, eh. hindi, tsaka alam mo 95% alam mo na, pumirma ka pa rin, 'di ba? oo, tsaka alam mo na ikaw mismo hindi mo kayang ikaw lang. Hindi hindi ka aabot sa mas malaking teritoryo. Mag-viral ka man o hindi, 'di ba? Mag-viral ka man sa TikTok o kung ano man, oo, lakas nun. Pero meron pa ring taong hindi kakilala na iba kayong label yung maging makatulong or something. Pero yun Oo. nga, eh, kapag pangit ng isang relasyon, tama yun, tigil na. Kung ako rin si ano, wala na akong sasabihin pa, 'di ba? Tsaka ano kasi feeling ko in the heat of the moment, na kapag labas siya ng mga statement na gano'n na parang it paints a bad picture specifically kay Kian and not OC Record. Kasi Oo. may mga certain, alam mo yung professional etiquette na 'pag nag-end yung isang relationship, ito lang, sa akin sa mga listeners, if if ever you're gonna be involved in a professional contract or setting, meron tayong rule of thumb na hindi natin na puwede na kailangan natin i-keep, which is being civil and professional. Meaning, Yes. if regardless of how fucked you are sa kontrata na yon, if you sign the dotted line, you sign the dotted line. Mm. You have to be professional every time. So, I Yeah. think dahil nga in the heat of the moment, given na parang siya yung breadwinner, tangina, Oo. Hindi, realize mo tsaka ba sa naman 95%, hindi, tsaka sa I edad mean, niya. yeah, tsaka sa Gumain edad nam niya rin. Oo, yeah, gumain yeah. naman gumain naman ata yung tao, pati yung pamilya with the idea na they'll be taken care of. Mm. Asikasuhin sila. So, somewhere down the line, meron sigurong hinahanap si artist na hindi maibigay ni label, dun sila nagkaroon ng ano, conflict. Eh, di ko lang masabi na ano, eh, "Uy guys, retrograde." So, baka puwede niyong ano, puwedeng tigilan yung mga nararamdaman. Oo. Oo. At saka given naman, naintindihan mo talaga na ano, na it's traumatizing for the kid. At the same time, kahit may mga representatives niya. Pero at the end of the day, if we look at it, sign the dotted line, eh. Again, yun lang Hindi, palagi kong advice sa lahat. If you are in a professional setting, regardless if it's work, a banda, o anything, rule of thumb natin is we do not talk back or talk bad against dun sa nakadeal natin. hindi It's gonna naman be nga niya dapat sa ginawa, atin eh. lang dapat. O wala namang ginawa si Although, I mean, MRD, nagsabi lang siya na ano, eh, 'di ba? hindi naman siya parang sobrang pangit. Kumbaga parang may mga intricacies na dapat hindi mo na yung deal na 95% and 5%. Hindi, Even gusto alam ko mo naman magkaroon 'yan. ng sympathy, pero kasi that's ano, I don't know if there's an NDA about that. Kasi alam ko for some Wala ata, reason, oo, ay wala wala, ata. wala. Hindi kasi in her head, ano na siya, eh, tapos na siya as an artist sa kanila. Mm. Kasi may ganyan rin akong artist, eh, hindi ko na lang papangalanan. May artist din ako na nung nung alam nila sa utak nila alam ng management nila na tapos na sila dun sa label nila, saka lang pinirma ni Yellow Room. Ngayon, nung nasa Yellow Room na, 'di namin alam na hindi pa pala pinipirmahan yung exit clause kasi may mga exit clause yan, eh. Okay. Pero walang bad blood kasi kumbaga, eh, ano naman, eh, ang record label naman eto kasi, eto, akin na lang 'to, opinyon ko lang 'to.
Kaya ang label hahabulin ka kasi alam nilang hindi pa nila ikaw talaga napagkakakitaan. Pero gaya nung artist na kinuha ko, na galing sa ibang label, kaya hinayaan lang lumipat sa amin kahit na meron pa talagang, kontrata sa kanila, kasi alam naman nilang hindi na nila mapagkakakitaan, eh, gets? Sige sa Yeah. inyo na 'yan, wala na 'yan, eh. Kumbaga parang may star player sa kabilang team pero may ACL na, eh, sige sa inyo na 'yan. Hindi na 'yan magiging parehas, eh. 'Yun, gano'n 'yun. Pero share ko lang mabilis lang sa lahat na nakikinig pati sa'yo, yung gaya ng nangyayari sa'min, hindi alam ng mga tao yung mga bagay na 'to kasi di ko shine-share kasi hindi naman kailangan malaman ng tao. Yung unang album namin, nanalo kami sa Music Laban, parte ng deal dun ay meron kaming record deal. Pero independent label lang din yun, Yeah. distributed lang ng Sony. Ngayon, hindi ko alam kung ano yung pinirmahan ko. Actually, to be honest, wala nga akong pinirmahan. Ganito ka-fucked up yung industriya, wala akong pinirmahan. Pero yung dati naming ano, kumbaga parang humawak sa'min, nakagawa siya ng way para sa kanya lahat ng kita nung album na yun. Yung Ina album na ano? Medyopa, eh. Oo. Ngayon, nagbigay siya sa'kin ng pera, may binigay siya sa'king pera. Hindi gano'n kalakihan, pero nung panahon na yun, makakabili na ako ng mga gusto kong gitara. Hmm. Kumbaga hindi ako nabayaran dun sa halaga ng album. Nandun yung Jopay, eh, nandun yung Bakit Part 2. Lalo na ngayon, sa Mm. panahon ngayon kung gaano siya kalakas. So nung panahon na yun, okey na tinanggap ko na yun. Ngayon, years went by, natapos yung kontrata na yun, natapos na yung ugnayan namin nung humahawak sa'min dati, kumita na siya, hindi na niya ako hinabol. Kumbaga nung kinuha ko na yung ako na kumuha nun, wala namang nang-aangkin, eh, Hmm. hindi na niya ako ginulo. Kumbaga parang natalo talaga ako nun. Kasi yun yung panahon na may mga ringback ringtone pa, eh. Puwede magkano yung mga ringback Oo, ringtone na yun 'no? oo. Pero kasi yun nga ang industriya, hindi hindi 'to pang lahat ng tao. Ang sinasabi ko lang, kasi puwede kasing sabihin nila, "Kasi nga ikaw yan businessman ka, kaya mo naman you can take the hit." Hindi rin. Nagkakataon lang na iba-iba lang talaga ng klase ng tao. Kasi ako hindi ako papatalo, eh. Kumbaga hindi ako papatalo dun sa idea na ano, kumbaga pangit yung amp, hindi ako papatalo na pangit yung amp, eh, alam kong mapapaganda ko yan, eh. At least maging disente, hindi maganda. Oo. Kumbaga hindi ako papatalo sa ano, sa gamit o sa tao. Kumbaga, sige, ikaw muna kumita ngayon, gagawin ko, paghihirapan ko, pagsisikapan ko, gagawa ako ng magandang catalog. Hopefully in the next 2 decades, maani ko at higit pa do'n sa kinita niya. Gets mo, gano'n, eh. Hindi Mm. naman lahat ng tao gano'n. Ang sinasabi ko lang, we will always have a choice. Kasi isipin mo 'yun, wala akong pinirmahan pero meron siyang ginawang kontrata na may SPA, may power of attorney, na siya ang kokolekta sa lahat. Grabe yung pag-take Oo, advantage ano. kasi siyempre 'pag hindi ka nagtatanong walang sasabihin, 'di ba Oo. pare? Tsaka dati nun Pero kasi di naman tayo lahat smart with contracts, eh. Remember marami ako even in my lifetime madami kong kontrata pinirma na di ko binasa lahat, eh. Di ko nga 'yun, naintindihan lahat, eh. I do'n think tayo naiinis. oo. Naiinis tayo kasi grabe naman 'to, alam mo na ngang hindi ko binabasa 'yan tapos gets mo, tinapon mo ko sa ilalim ng bus, 'di ba? Eh, kontrata yun, eh, anong magagawa? Pinirmahan mo. Oo. Pero yun nga, I think wala naman din ano, siguro let's support MRLD na lang din sa independent circuit niya. 'Di support And natin kahit sinong yeah, artist na gusto natin. support natin lahat ng mga artist na talagang alam nating gusto natin pakinggan. Yes, And sir. I think connected with this is yung kanina nga napag-usapan din natin, yung topic na parang since last week gusto mong mapag-usapan, which is yung bands and prods. Yeah, Kasi it's yeah. connected din with this, eh, kasi everyone started with doing prod gigs, eh. And recently, may mga issues wherein I mean common naman din 'to, yung tugtog uwi na yung mga artist. Uh-huh. And hindi ko naman kino-call out lahat ng mga artist na gano'n, siguro may mga reason yung iba, siguro may trabaho kinabukasan, mga ganyan-ganyan, that's fine. Pero kasi may mga ibang productions na kasi kasama ako sa isang group ng mga puro prods, na parang naging isa sa mga topic yun yung daming mga bandang binaban. Kasi nga
Oh, notorious na sila sa pagtugtog uwi. Parang oo pagkatapos talaga. tumugtog, uwi, tapos susunod, isingit pa, gusto magpa-line up ng ganitong oras. May given naman yun eh. That's part of the culture. Talaga, di mo na mawawala yun eh. Talaga may mangyayari talagang ganun. Pero kasi, I think for me gusto ko lang din makuha yung opinion mo. During their time ba, is it the same? May mga ganyan din ba? Mga tugtog o may mga banda, tapos yung mga talagang nasingit. Is it at sa amin lang ngayon or even before nangyayari na yung ganyang? Siguro mas ano na ngayon, mas laganap na yung tugtog uwi. Kasi nung panahon namin, meron ng singitan. Pero, ah, normal lang yun eh. Kasi, yun nga, again, sense of entitlement din kasi minsan eh. Kuwari, ako si Mm. Bando. Gusto ko na tumugtog eh. Pero di naman, ang nakakatawa nun, maraming gusto sumingit, pero wala naman umuwi. Gusto lang nilang matapos na. Hindi kasi Yun minsan doon, nun. noong panahon namin kasi natatakot yung mga tao na tumugtog na walang tao eh. Kaya nga kami lagi last band eh, kasi wala naman ako pake kung may tao o wala eh. Totoo yun kasi may nakikita ko may mga tao nagsasabi di totoo yun. Di, alam mo kung bakit? Kasi ako kasi masaya ako hindi kasi kami masyadong nagja-jamming eh. Mm. So, kung kunwari konti lang yung tao, okey lang ako nun kasi makaka-jam kami ng mga kanta na bihira namin matugtog. Pero alam mo kung bakit ngayon laganap yung tugtog uwi? Nakakalimutan kasi nga ng mga tao ang laking factor nung pandemic eh. 'Di ba? Nasanay na tayo sa mga bahay natin, ayaw natin lumalabas, eh. Kung lalabas Mm. naman tayo dapat efficient, gets? Kailangan hindi sayang yung oras mo na lumabas, ganyan. Malaking factor yung isa sa dahilan kung bakit tugtog-uwi yung mga banda ngayon, selfish reasons din. Opinion ko lang 'to, selfish reasons lang din on both sides. Kunwari si banda, kahit ayaw naman niya yung nagpa-prod, ayaw rin naman niya yung mga kasabay niyang banda, eh, wala siyang gig, eh. Gusto lang niyang may gig sched siya, may mapo-post siya na kalendaryo. Lalagay niya sa kalendaryo niya, "Ito gig ko, gig." Tapos biglang TBA, TBA, TBA. 'Di ba? Gusto ng mga tao yung certain elusiveness na parang, "Uy, ang galing, ang dami niyang gig." Uuwi sila kasi ayaw nila wala naman kunwari Mm. kasabay namin kaya ko rin gusto last band, para walang issue na umuwi kami agad. Kasi umuwi na lahat, eh, kami na lang natira, eh, Oo nga naman, kontra 'di nga ba? naman yun sa ano. Oo, wag niyo lang kami questionin ba't di kami bumababa ng van. Eh, kasi kami na nga yung last band, gusto mo bang buong gabi nandun kami sa labas? Kagabi kasi 12 Monkeys kami, kagabi nga lang ako nakatambay ng matagal sa 12 Monkeys kahit last band kami kasi malamig kagabi. Akala kasi ng mga ibang tao, kunwari bakit yung mga ibang banda nasa van lang, nasa kotse lang. Pare may mga iba kasi walang dalang backup na t-shirt, so ayaw lang pawisan. Yung iba Siyempre gusto punta ka sa matulog. Matulog oo, 'di muna. ba? 'Di ba kung ano man yung excuse me, kung ano man yung personal mong buhay, 'di ba, siyempre di mo naman papilit tao, eh. Pero karamihan alam kong gano'n kaya tutugtog uwi kasi di naman nila talaga trip, hindi naman nila gusto yung nagpa-prod o yung banda na nag-imbita, umuo lang kasi siyempre walang gig, eh. Tas gano'n din yung mga prod, kumbaga parang di nila nakuha yung gusto talaga nilang main act, pero sige ito na lang, Mm. At gets? saka Kaya hindi minsan maganda go ahead, go ahead, sige. hindi, yun lang, kaya minsan hindi maganda yung 'pag hindi maganda yung curation ng event, hindi rin talaga magiging swak. Oo, hindi tsaka Sorry last na. Kunwari lang gumawa ka ng event tapos apat na banda dito, kunwari galit kay Trump, tapos tatlo dun gusto si Trump. Alam ka naman mag-bonding sila. lahat yung away-away. Oo, yun naman yun. Akin din minsan kasi recently Akin ba 'to? Ay sorry, sorry. hindi naman sa hindi naman sa kine-question ko yung mga prod or anything. Pero kasi minsan may prod productions nowadays din na talaga na parang again, this is sa akin lang hindi ko maki-question yung sense of helpfulness ng mga prod. Kasi Yeah. at the end of the day, regardless of whatever the objection is, reason nila para mag-production, nakakatulong pa rin sila sa band. Kasi Oo naman. nowadays, kung wala May talagang tao, ginagawa nilang pang-marketing nila yun eh. both sides naman.
Minsan Kumbaga kasi tulungan naman talaga. may mga prods na talaga na parang ito yung pinaka parang isa sa question ko. Minsan sa mga prods din na bakit may mga prods na magpapa-entrance tapos wala nakukuha kahit pagkain yung Yeah. again siguro may reason behind it, I don't know kasi ako kasi napakadalang lang production pag mag-host kami ng prod minsan sa Enjoint kami lang din and palagi lang namin request gusto nyo bang tumugtog pag ayaw nyo okay lang wala ba Oo. kayong gagawin tapos ang Yeah, so bawi na lang namin sige pag mayroon kayong malaking event sabihan nyo kami tapos bibigyan namin yung serbisyo namin sa inyo ganon tapos papakainin namin yun na yun kasi may mga iba kasi na parang tapos most of the time nagiging honest din kami not most of the time all of the time nagiging honest ako na magpapa-entrance kami tapos yung iba daw pupunta sa pagkain the rest mapupunta sa amin marirecoup namin kasi may mm. mga prods kasi na parang papa-entrance tapos nag-invite ng mga guest kunyari yung mga artist tapos wala naman nakukuha yung artist yun lang yung Yeah. parang for me na parang teka lang ano bang purpose is it business para Business lagi. kumita oo I mean para kumita ba yung prod para mabawi lang ba sa bar kasi baka may bar guarantee na ganyan Hindi, I don't sorry to cut you off, pero ang opinion ko kasi dito, mahirap din kasi tayo basta-basta nagpapa-prod kasi inaaral rin naman talaga yun, eh. Eh, hindi naman tayo lahat aral, eh. oo hindi Gets mo? given naman yun siguro the artist in me kasi dalawang persona palagi ako eh the Yes, artist in sir. me is saying parang unfair naman tangin papatikit ka ng 300, 350, 400 tapos hotdog tsaka kanin di mo ako mapakain. Oo. Tapos, Pero isipin mo rin, 'di ba? Iisipin mo rin muna kasi kumita ba siya? yun nga, yun din eh. Kumbaga sa akin naman, yung other persona ko, yung naintindihan yung business side, at the end of the day, pag may deal sila dun sa bar, may pumunta ba? May nagbayad ba ng ticket? Kasi may mga Yes, times sir. na merong production dito which is a good friend of mine sa Indelible Inc., Indelible Production. Literal na most of the time, masaya na yung meron kaming mga 20, 30, 40 guests. Pero mas marami pa rin yung time sa tangina. Punong-puno pa ng banda. Mas Oo, marami lagi pa yung naman. banda. Mas marami pa yung kaibigan ng banda. Minsan nga, hindi na kami nangingi ng, minsan hindi na sila nangingi ng entourage eh. Kung sino papasok. Aha. Sabihin lang nung isa, tropa kami neto eh. Pasok na sila, doon Mm. sila magbabayad ng entrance. Tapos, ending, walang kinita si Prod. Gutom pa si Prod, gutom na si artist. Kaya nandun pa rin yung side na parang naintindihan ko. Yeah. Yes, sir. I think it's just a matter of, ano bang, di ko rin kasi alam if there is like a middle ground for this. Pero kasi that's how it works eh. That's how this industry works. This is the same thing with labels eh. Yeah. Even if I connect it with retrograde shit, may mga may mga Hindi. times talaga, mas marami talagang talo ka. May times sa panalo ka, may Oo. times sa talo ka. Middle lang, balance lang, kumbaga. Oo. Ang opinion ko dito, take ko dito kasi, si Yellow Room naman and si Mayonnaise, hindi naman yan overnight thing, eh. You should also allot your 10,000 hours. Yeah. Kumbaga kayo sa Enjoint, 'di ba? Kaya kayo nagpapa-prod, ganyan. Kaya kasi siyempre kailangan may gusto kayong gawin tapos hindi ginagawa ng iba. Never naman gagawin ng ibang tao 'yan para sa'yo, eh. Yeah. That's why you do it. And then you have certain steps ba? Parang may certain steps parang, napag-usapan natin 'to, 'di ba, nung kinamusta kita after your Lucena gig. Mm. Kumbaga, may learning experience. Meron para, "Okay, this works, this doesn't work." Gano'n din sa amin kasi kunwari kagabi sa 12 Monkeys parang 400 yung tao na paying, eh. Mm. Apaw na. So kumbaga parang hindi naman Ang palagi dami nyo. gano'n. Ang dami nyong tumugtog. Hindi naman ano, eh, hindi naman what do you call this, hindi naman siya panalo palagi, eh. Mm. That's why curating a lineup is also should be studied as well, 'di ba? Kumbaga parang may mga gig kami na alam na namin na may market na kami or meron na kaming idea na parang 100 paying guests is a win already, okey na 'yan.
And if ever hindi ma-reach yan, okay lang. At least charge to experience. Kasi ngayon kasi ako, pag nagpapa-production kami sa Yellow Room, ano eh, parang eto business 'to. Kunwari back to the millennials, back to 2000 whatever. Alam namin may target market kami. So yung Mm. target market na yan 'pag na-hit namin, okay, good, good. Pero may mga event din kami kunwari merong mga Mayonnaise night na wala namang ibang sikat kundi mayonnaise lang. Okay lang yun kahit 100 lang o 50 lang ang manood kasi kumbaga ang purpose naman nito is for us to be able to be with our fan base na in a place na safe lahat. Kumbaga walang judgment, na walang parang, "Shit, walang masyadong nagbayad ng ticket," o kumbaga ang taas ng babayaran natin sa bar guarantee. Hindi, ano 'to, eh, parang for the love. Mm. Yun siguro dapat yung matutunan din ng mga artist at mga banda na medyo dapat realistic tayo sa mga goals natin. Kasi sometimes kapag sobrang hard on yourself ka or your goal, sobrang obsessed ka na ma-achieve yan agad, dun tayo nadi-disappoint, dun tayo nagtatampo, gets? Mm. And Kaya I yeah, yeah. can circle back din dun sa idea na yun. Kasi yun nga sa amin nung tanda ko yun, buti na open mo yun. Nung nag-Lucena gig talaga, as in talaga, konti ng tao. That's the Mhm. truth. Pero kasi ano na kami, na-condition na kami na we did this bar tour para mas makilala kami kasi we still believe in live music. Oo The naman. more na you do live music, the more na mas makikilala yung kanta, the more na mas magiging connected ka sa mga future fan base, future audience. May ano ako And diyan, may tanong ako, sorry to interrupt you. yeah, go. Ano ano ba ang goal niyo nun? Ba't niyo ginawa yung Lucena gig na yun? Yan, Hindi, ano yun yun, muna. bar tour yun kasi gusto talaga naming palakihin yung listens tsaka yung kumbaga introduce si Enjoint tsaka yung bagong kanta which is Okey, si Lagkit. okey, And nakatatak na yun sa amin na dude, first time magba-bar tour ni Enjoy. Sabi ko na okey, sa kanila, ang the only win na makukuha natin is yung Kalamba. For sure yun okey. kasi dun yung HQ namin yun headquarters yan eh. Doon namin nabuo yung pangalan namin, doon namin nabuo yung catalog, yung mga pag Mhm, lumabas tayo diyan, it's always a hit or a miss. And okey, tama, nung nag San Pedro, or miss pa rin. Nag nag Parañaque, hit or miss. Marikina, hit or miss. Bulacan lalo, hit or miss. mm, Lucena, hit or miss. Pero one thing na natutunan that talagang effective yung live music kasi maraming mas nakakilala kay Enjoy. Maraming nakakilala sa mga. Tapos, siguro naging bawi na lang din namin after ng mga bar tours namin, yung mga bars mismo, mga production within the vicinity ng pinag-bar-touran namin, kinonta kami to do a mm. separate show na sila naman yung mag-host. Na kaya 'Di ba? naman mag-demand in a way. Tulad yun sa Lucena, we'll be back in Lucena this last week of May kasi ni-request na mismo ari ng Lucena ng bar na tinugtugan namin. O sige, parang anib ata nila or magkakaroon sila. Alam ko bayad ng cost namin. Which is, a win pa rin for us. At the same Mhm, time, kumbaga, wala na kami problemahin kasi every time, ito yung, siguro hindi ko alam kung nararamdaman to ng mga artist na independent na sila nag-handle everything. Kaya nang mhm. pagbababa ka ng katulad namin sa pangalan, hindi pa kami kilala eh. Wala kaming pangalan. Yeah, Pagbababa kami, tangina hindi ko alam ilan ba papasok. Puta, minsan isipin mo, kahit ba sabi mong all for the love of the game yun eh. Isipin mo, yeah. tangina, kailangan namin magpagas. Yes. Kailangan naming magtol. Kahit hindi na Yeah. kami mabayaran, kailangan lang namin magpagas tsaka makatol tsaka makauwi. Yun lang. And palaging yun yung worry with artists dun sa caliber namin. And we're thankful na ginawa namin yung kasi tangina. Sabi ko nga pag tayo ng bagong ayoko na nung ganong kalalang bar tour. Gusto ko na lang yung medyo specific area na let's say mag Manila na lang muna tayo para medyo safe. And siguro yun din yung lesson with a lot of people with the label etong sa as an artist and as a tawag doon
producer or prod owner na it's always a hit or miss with. Hindi ka pwedeng palaging panalo, hindi pwedeng palaging Mm. talo. Just a Yes. balance. And in this industry talaga, it's always mas lamang yung for the love of the kaysa dun sa kasi offline nag-uusap din tayo eh. Like Yeah. may mga times sa talagang lagi parang wala eh. Pero okay lang eh. That's part of it eh. That's strategy eh. That's dun sa caliber ng banda nyo, mayonnaise. Nandun pa rin kayo, nagugulat nga ako, may levels pa rin na parang okay lang, kahit ganito lang. Oo. Importante kasi na, kumbaga, malalaman namin kung may tao ba kami dyan sa area na yun. Oo. Marami kaming marami kami kahit na ito na, itong panahon na 'to, kasi ang masasabi ko lang na talagang hindi kahit nga nung kakalabas lang ng Jopay, yung yung itong 2022, may mga talo Mm. pa din kasi may tinugtugan kami sa Davao or sorry, hindi Davao. May tinugtugan kami sa Mindanao pero hindi ko lang maalala kung saan, bukod dun ata or somewhere. Ano pa rin siya, ticket selling pa rin kaya konti lang tao. Pero ito ang na-realize ko pare, kami, awa ng Diyos, umabot na kami sa status na basta tumugtog kami may manonood. Hindi na 'yan Mm. kung gaano karami or gaano kakonti, basta may manonood. Kaya ako pare 'pag nakakita ako ng nanonood, kaya naman may mga pinamimigay, may mga strap, parte ng Mm. business namin 'yun, eh. Bibigyan kami strap, pick, sombrero, whatever. Part na 'yun ng pagbalik dun sa mga taong nanonood sa'min hanggang ngayon. Kasi hindi na bibihira yung gano'n, eh, yung 24 years old na kami. 'Di ba? Mm. Kumbaga hindi naman lahat ng banda tumatagal nga ng 10 taon, eh. Swerte lang kami mga magba-batchmates na sa industriya na maganda kasi training, eh. Oo. Nasanay kami sa wala. Kaya alam namin na 'pag kami meron, masaya na kami dun. Pero ito pala, babalik ko lang yung tanong sa'yo. Ako kasi kaya lagi ko sinasabi sa mga sumusugal sa'min, mas okey sa'kin ang maliit na venue kaysa napakalaki kasi iniisip mo agad yung kita. Kasi ayaw ko sa lahat naaawa ako sa mga banda na tutugtog sila tapos mesa lang yung nasa harapan, Mm. walang tao. Yang mga bar gig niyo, parang malaki yung venue nung 'no, nung Lucena. Oo, laki nun, tol. So, parang ang dating sa'kin, hindi niyo kasalanan yun. Gusto niyo lang tumugtog, nagkataon lang yung venue malaki. Hindi, tsaka nalaman din namin on the day may kasabay na event. O isa pa yun, Oo. 'di ba? Kumbaga nung sinabi nung producer nung nag-host sa'min, sabi hindi rin namin alam na tapat natin yung date na may kasabay na event. Kaya okay lang din. Tsaka at the end of the day, kumbaga, nandun din kami sa level, kuya, na parang wala kami pakialam kahit konti o madami. Natutuwa nga kami lalo sa Lucena kasi sa mga My Day namin, talaga nasayaw sila, nag-stage dive, nagtatalunan. Ilan ang paying nun, naalala mo pa? Ale, puro mga nasa 30? Hindi na masama yun, Oh, yeah, hindi na yeah. masama yun. Ang laki lang talaga kasi ng area. Tsaka, kumbaga, Oo, feeling ko, isang factor nun kasi meron ding isang medyo kilalang mga artist sa genre namin, which is Holy Jam, iPads, Pony, mhm, Gordisa ng Chocolate Factory. Nag-show din mhm. sila mismo sa mismong area na yun. And pinuno nila yung area, 3 sila. Tapos, a few weeks after, kami, parang nandun yung pressure na, teka, paano natin ako pupuno to? Kaya nandun Kaya din yung isang factor na parang tangin. Hindi naman ako na-disappoint kasi ang saya rin naman nung gig eh. Nung kami na nag-set, may mga nagsa-stage dive, may nagtatalunan, may mga nagma-My Day, tinatag sa end joint na 2 days ago na pero ang sakit pa rin ng paa nila kasi kakatalon sa sa akin okay na yun eh. At oo the end naman. of the day, kumbaga, palagi ko sinasabi sa mga gigs, as long as uuwi kayong masaya at pagod, okay kami. Pero hanggang kailan mo gagawin 'yan? Hanggang kailan na Hindi kasi ganito? kasi siyempre alam naman natin ng lahat ang hangad ng bawat individual ay maging sustainable. Hmm. I mean, that's why din, kumbaga, oh, di ko na para sabihin kasi ito, pero may mga conversations tayo offline na parang sabi ko, I want external help.
Kaya, Kaya sinabi ko rin na parang nasagad na namin yung area namin eh. Na kaya namin yeah, mag-marketing and we need external help. And yeah. din yung mga conversations offline na parang kasi may timeline ako sa sarili ko, sabi ko by the age of 40 or 45 or 50, sagad na yon. Pag talagang wala pa rin talaga at hindi na siya naging sustainable. Ando pa rin naman yung musika pero hindi na to that level na parang papagurin ko yung sarili. Yeah, kaya nga ano eh, last night may nakakausap din ako na ang dami nating struggling musicians eh. Kagabi may mga kausap ako tapos sinasabi ko sa kanila ganito, ganyan. Sinasabi nila sa akin, "Hindi, Kuis may day job pa din ako." Kasi gets mo, Hmm. kumbaga parang, oo, gusto natin talagang sumikat pero we should also be realistic na in a sense na kailangan natin ng day job para punuin yung mga responsibilidad na natin sa bahay eh. Pero ganito rin yun, kung may day job ka, don't expect rin na makakapag-all-in ka dito sa isang project na 'to, ta's babalik sa'yo agad. Kasi nga hindi mo rin nabibigay yung 100% mo. Kaya kita natanong kung hanggang kailan mo 'to gagawin. Kasi naniniwala ako, kailangan sana ang mga banda tutukan talaga, lalo na kung ang goal ay Hmm. mainstream success. Tutukan mo lang, bigyan mo ng 2 to 3 years na plano. In those 3 years kapagka alam mo ng alangan ka, do'n ka na mag-backup plan agad. Kasi naaawa talaga ako sa mga banda talaga na nandun na, ta's Hmm. biglang dahil sa hirap ng pag-maintain, wala na, nawala na, nag-evaporate na. Hirap din. Mahirap din talaga. Eh, ako rin, minado ako. The rest of the group has a day job kasi wala na kami sa late 20s eh. Most of us are in the mid 30s na eh. And early Yeah, 30s. To a point na that's why we are very specific dun sa bar tour na ginagawa namin during weekends. Kasi we yeah, wanna make sure na na-fulfill na namin yung responsibilities namin. yeah. And siguro yun lang din, or just to share, and I feel like i-ask mo rin siya sa akin, na parang yun yung isa, parang, ano eh, what ifs ko sa buhay. What if Dun, I dun, did dun, this? dun. What if I did this earlier? Oh, yes. Oo naman. Diba? Mm. Parang, what if I did this earlier na wala pa akong responsibilities, wala pa akong mga kids, wala pa akong... Yun yung question Bakit na nga? that's... Bakit hindi? Bakit di mo ginawa Di dati ko pa? alam eh. Di ko alam Hmm, kung ano yung gagawin in the first place. Literally na, recently na lang, nung simula nung nag-deep dive ako dito sa industry natin nung 2020, starting 20, ako na-realize na okay, ito pala yung dapat kong gawin. Kasi I really yeah. thought, ito yung mali eh. I really thought na parang tugtog ka lang na tugtog sa mga prods, tugtog ka ng ganito, tapos maghintay ka lang ng A&R na makakita sa'yo. Yun yung common story na parang sa mga movies na nakilala sila kasi na-prod sila sa mga bars. Pero hindi eh. Doon ko na-realize na kailangan namin gumawa ng opportunity sa sarili namin. Hmm, Na kami lang yung gagawa at kikilos kasi walang gagawa sa amin nun. That's why nung yeah. pumasok ako sa Endjoint, sinabi ko sa kanila ito lahat ng plano ko. Sabi ko by this time, ganito yung streams, gusto ko ganito yung natin, ganito na kahit paano yung level natin. Tapos, saka tayo magkakaroon ng conversation with external help. Labels, ganyan. Para Yeah. makita O, di natin ba? kung Babalik din eh. Babalik din babalik sa connect label na eh. lahat eh. Kasi kumbaga nasagad mo na lahat yung ano mo eh, yung Oh, opportunities mo sa sarili mo eh. 'Di ba yes, yung sir. yung yung conversation natin offline. Nasagad ko na yung lahat ng marketing, lahat ng kaya kong gawin on my. Mhm. Kailangan ko na ng external help. Kailangan ko ng wala na eh. Ito na ako eh. Okay, Nandito so na ako sa part na yun eh. babalik ko sa'yo yung tanong, iikot tayo yung Gusto ko pinag-usapan nung natin. ganyan. Ibabalik ko lang din, ngayon kung alam mong 95% lang ang bibigay, ang 5% lang, tapos 'di ba sabi mo ano na, eh, parang, point of no return na, eh, nagawa mo na, you've exhausted all Hmm. your efforts by being independent. Then knowing na 5% lang ang maximum na puwede mong kitain on royalties, why the hell would you sign up with a label? 'Di ba? Yeah, yun nga rin yung dilemma ko, 'di ba, kanina. Sabi ko, Dahil gano'n kalungkot maging oo. Pilipino. Hindi kasi, Ganun talaga tatahi eh.
tatahi ko din ng pinaka-dahilan kung bakit tugtog uwi yung mga tao kasi it will always be about personal reasons. Kasi nagkaroon ng time na kunwari nagpapa-prod kami, lahat nagsi-stay kasi lahat nagiinuman, lahat Mm. nagpa-party. Nung tumigil yung party, nung tumigil yung inuman, naku, hindi mo na maaabutan, uuwi na lahat. Yun ang problema. Yun talaga. Pagka hindi na pabor sa'tin, gaya ng sinabi mo, hindi na pabor sa'yo yung maging independent, na-exhaust mo na efforts mo, Mm. magle-label ka. Ngayon 'pag hindi na pabor sa'yo yung nasa label, biglang gusto mong kumawala. Minsan kasi, ang gusto lang natin is journey of having things. Pero hindi natin gusto once we have it already. Kasi you will always yearn for something. What if hindi ako nasa label? What if hindi ako independent? Yun palagi pansin ko, eh. Ibig sabihin kunwari ang 'di ba lahat tayo gusto lang natin bumili na ikaw sabi mo kanina offline, gusto mong bumili ng bagong base, Hmm. 'di ba? Minsan 'pag nasa iyo na yung base parang mas gusto mo pa rin yung luma, eh. Oo, may mga gano'n Na talaga, eh. nakuha mo lang kasi yung gusto mo. Mas gusto mo yung naghahabol kaysa sa nandiyan na. Eh, lalo na kung hindi talaga pabor maging Pinoy, eh. Ang taas-taas Ta's ng gasolina, eh, yun nga sabi ko, taas na ng gasolina, taas pa 'di ng mga ba? bilihin na. Isipin mo pumunta kayo ng Lucena, hindi biro yun, malayo yun, lalo na yung mga kalsada ngayon, 'di ba, hindi naman na ayos-ayos. Ilan kayong sasakyan nun? 3. Oh, 'di ba? Hmm. 3 pagas yun. Ang tanong ko pa ito, yung mga kasabay niyo ba nun umuwi na rin? Hindi, lahat sila nag-stay. Oh, 'di ba? So, kumbaga bakit? Ba't sila nag-stay? I mean, siguro dahil nga siyempre kahiyaan na lang, ito yung main natin, eh. So, at 'Di, the pero same time, lahat ba sila taga dun o may mga kasama kayo galing Laguna? meron kaming kasamang isa taga Laguna, pero the rest ay mga taga Lucena. And ano rin, eh, siguro aside from kahiyaan, they requested it din in a way. So, may market din siya. Kaya nandun din marami ring nag-stay. May mga umuwi here and there kasi may kasabay na event. Siguro humabol dun sa isang rap. Kasi Lucena kasi more on hip-hop rap culture, eh. Rap Ah, reggae talaga? culture, oo. Galing, ah. So, kasabay na event is rap, rap event. So, siguro yung iba dun, after ng nila tumugtog, sumabol dun sa event. Pero so far kasi, kung hindi naman sila, yun yung kasing question sa akin, kung hindi sila hindi sila alam mo yun, Yeah. hindi sila mag-stay, eh. They enjoyed Yes, the sir. night. May mga iba nagsabi na tuwan-tuwa, nagsabi na bumalik nga daw. Luckily, request din yung yung mismong may-ari. Balik kayo dito, kami na bahala cost nyo. Tsaka ano rin pare, maganda rin pag-usapan 'to siguro in the future. We're talking about sige, itahin natin. It's totally two different things, eh. What MRLD experienced, you cannot really parang hindi mo siya puwedeng ihalintulad sa tayong mga nagbabanda. Solo artist yun, eh. Yeah. Iba ang hinahangad nun, solo artist success ang hinahangad nun. Tayo masaya na tayo na meron tayong gas money, tayong mga banda, 'di ba? So, kumbaga 'di ba, siguro sa mga prod hindi pa naman nakaka-experience ata yung mga solo artist ng hindi sila tinao kasi alam na nila yung fanbase nila, eh. Hindi tayo puwede kumbaga kaya mo rin iniisip mag-label kasi point of no return na, eh. Ang mga solo artist or mga nasa mainstream hindi naman sila laging hindi ko naman sinasabi na hindi mahirap yung pinagdadaanan nila o pagdadaanan, pero iba talagang ibang Yeah. ibang kalsada, ibang lane, totally ibang lane. Kasi kumbaga 'yan sila gusto nilang yung mag-Cozy Cove, mag-Wish Bus, ASAP, mag-mall show, mag-gets, gano'n ang success nila. Sold out arena shows, sa MOA, Araneta. Hindi lahat ng banda gano'n. Kasi may mga kilala akong banda, ayaw nila mag-mall, ayaw nilang mag ayaw nila mag-Cozy Cove, ayaw nila mag-Wish Bus. Yun, kailangan ma-differentiate din. Kumbaga parang sa lahat ng mga nakikinig na musikerong either solo artist ka o nagbabanda ka, alamin mo lang muna yung end goal. Kaya kanina pa kita tinatanong kung dito sa tour mo sa Lucena na-achieve mo ba?
yung gusto mong ma-achieve. Yeah, I agree with that. And yeah, I have to say na-achieve namin yung goal namin. Kasi yun naman talaga yun eh. At the end of the day, yung monetary is the second thing eh. The main goal is to get new people to listen to know the band. And social media, malaking bagay, pero kasi live music is different. And I Oh, tsaka, cannot say, hindi naman lahat gusto mag-TikTok eh. kami ayaw namin mag-TikTok na ano. Di ba, Meron may si napanood Owen ako eh. TikTok, pero Oh. hindi niya ina-upload. sabi, Kasi may sabi, nakita kasi ako na may nakita ako ng advice na gawa kang content, gawa kang TikTok, gawa kang ganyan. Hindi naman lahat gusto yun. Yung iba yeah. gusto lang talaga gas money. Gusto lang mapakain yung pamilya sa bahay. Yun lang naman, hindi naman kailangan super yaman o Hmm. whatever. Wag natin ipilit na wag tayo mag-blueprint na gumana to kay ganyan, gagana to kay ganito. Hindi. Hmm. Ilang beses na akong tumutulong sa Yellow Room kung anong gumana sa amin, hindi naman gumana dito sa banda na to eh. You cannot force your destiny. Kung Yeah. para sa'yo, kung para sa'yo isang bagay, para sa'yo. We should always have a goal in mind and have guidelines. Pero if we do not meet the goal or the end product, it's okay. Kasi sometimes nga, having that goal can technically disappoint you eh. Hmm. And yeah, I mean, I agree with that in a way kasi minsan ako palagi ko rin sinasabi to eh. Lahat ng mga sinasabi ko with creating content, with it's guidelines eh. It's not Mhm. one size fits all. May mga Yes, sir. Very good. yung conversation tayo before about sa bandang Archipelago. Tanda-tanda ko yun eh, na parang na-question ko yung idea na parang bakit ang Archipelago parang di sila nagme-mainstream, ayaw nila ng ganyan-ganyan. And then tuwan-tuwa ako doon sa sinabi mo, sabi mo sa real talk mo ako noon na, ang tanong kasi, gusto ba nila mag-mainstream? Yes, sir. Oh. Kasi may ganun Diba? eh. May mga ganun talaga eh. Just to interject this idea, that's why it's very important to have certain establishments or organizations to curate things na pwedeng yun yung maging measure of success. Meaning to say, dati kasi may NU107 eh. So for example, si Archipelago, they don't want to be the number one. I don't know, hindi ko alam kung ano yung particular goal nila. Pero sige, hindi Archipelago. Si Enjoint, I will never know kung ano yung goal nyo talaga. Kasi baka naman gusto nyo lang sikat kayo sa NU. Pero you don't want to be part of the top 40 mainstream. Ayaw yung i-cover ng artista yung kanta nyo sa Hmm. TV. Gets mo? Kasi hindi magkakaiba naman eh. Pero kasi syempre, nakakabulod talaga success eh. Kita mo, Itchy Worms na ba yung, kanta, yung album nila about Noontime Show, 10 years after, host si Jugs. Hmm. You cannot control, you cannot predict the fate that you will have. It's always about understanding your main goal first. Pero, di ba, ibig ko sabihin, yung Teeth, napakaganda ng mga kanta nun. Yeah. Never silang naging Erez or River Maya, pero yung respeto ng mga tao kina Glenn, kina Mike, kina Jerome, sobrang ang taas, Sobra, 'di no? ba? Feeling ko na-achieve na nila yung goal nila. Hindi naman nila kailangan maging the next Heads or the next Maya eh. Yeah. Masaya na sila kung nasan sila. Kaya pag mayroong teeth reunion, alam mo talagang Oo, solid yun. Teeth ang ano ko eh. Kumbaga sa Pilipinas, pinakapaborito ko sila. oh. Kasi nakakita ako ng banda, di ko makalimutan yun eh. Tumugtog sa ano ko maalala ko nung noontime show. Basta tumugtog sa isang variety show, tapos naka-Jaguar, Hmm. tapos mabigat, maingay, 'di ba? So, nakapagbigay siya ng hope sa mga bandang tulad ko na hindi naman ako mukhang matinee idol, hindi naman ako pwedeng hindi naman ako pwedeng magpakapapogi eh. So, at least nabigyan tayo ng hope na Yeah. pwede ka pala maging madungis tas lalabas ka sa TV. Gets, 'di ba? Oh, yeah, yeah. Yeah. And I think to sum it all up, wala namang summary eh. Ang ganda nga nung conversation na to. Sabi ko siya, mas maganda pag wala tayong Oo, guidelines. oo. Kasi nung mga nauna eh, sabi ko, guidelines parang medyo ipit pa, medyo pilit pa. Pero ngayon I like it. Pero may tinanong ka sa akin kanina eh. Magandang yun yung ending natin na ano. May Ano tinanong ka yun? sa akin kanina.
tungkol sa isang album. Di ba may tanong ka sa akin kanina? Oh yeah! Yung chinat ko Ayan. sa'yo? Ayan, yan ang Yeah. ending natin. Oh, Sige. sige. Hindi, kasi just to, parang, Ba't mo pala ano naisip ba? yung tanong? Ba't mo naisip yung tanong sa akin? Naisip ko lang yung tanong kasi parang nakiga lang ako. Tapos kasama ko yung mga bata. Tapos sabi ko, what if kaya, kasi tanda ko noon, nag-usap tayo, sabi mo, I don't know if this is cool or not to say pero nandun ka na sa Hmm. point na parang, akong pakialam kung mainstream success yung kanta or anything. Kasi gusto ko lang Yeah. gumawa para sa akin eh. What if Yeah. gumawa ka ng, sabi ko sa'yo noon, nag-ano lang ako, nag-pitch lang ako ng idea. Sabi ko, what if gumawa ang Mayo ng isang album na pag na-stranded ka sa isang isla, yun yung mga songs na gusto mong pakinggan. Meron ka isang CD player tapos meron kang isang CD at yun lang yung mga songs na gusto mong pakinggan. What if makakagawa ang Mayo ng ganong album? Sabi kong gano'n. Actually, kaya hindi kita sinagot kasi ang sagot doon ay kasi nagawa ko na. May isa kaming album na proud talaga ako from the first song until the last song. Kasi that was the most pivotal album in our career. Ang album na yon ay yung Tayo na lang dalawa na album. Ah, Yang album na yan, kaya ko pakinggan kahit kailan, simula hanggang matapos. Kasi I remember, this is one of the rare times na the journey and the end product na reach ko yung gusto kong mangyari. Ibig sabihin, just to summarize it, your first album will be your first kiss, your first boyfriend or girlfriend, your first love. Diba? Regardless of how perfect or imperfect it is. Una mo yun eh. mm, You will never forget the highs and lows from that first album. Lagi ko sinasabi, advice ko, if it's your first album, it should sound like how it sounds in your head nung ini-imagine mo pa lang siya. Kasi you will never be able to create another first album. That's your first. yeah. Merong sophomore slump. Sadly, gano'n yung nangyari sa amin. Because of the pressure of the first album, nagawa ka ng rushed or you compromised. That happened with us. The next two albums na ginawa namin, yung Tercera at Pula. Sa Tercera, nandun yung Sinungaling. Sa Pula, nandun yung Synesthesia. More of maintenance na lang yun na parang, let's keep this running. Huwag tayo huminto kasi pag huminto tayo, mapag-iiwanan tayo. But this album, yung Tayo ng Dalawa, it came to the point na dapat kasi ganito. Kakatapos lang ng 2-year contract namin with Viva. Kaya ako nasabi na alam ko ang mga deals with Viva. Kaya Viva before, okay. Oo. Ang dami ko na napuntang label. Nag-Sony ako, nag-Viva ako, nag-Ivory ako, nag-Believe ako, at kung ano-ano pa. Nung bago namin gawin ang Tayo na lang Dalawa, kompleto pa kaming apat. Yung original na lineup, ako, Paga, Lee, wala na si Lee. Ako, Paga, Potts, tsaka Sean. Ngayon, lagi ko sinasabi, every time a band celebrates their 10th anniversary, when you last a decade, things will change. Why? You get older. We started the band, I was 19. I was 29, turning 30, nung pa-10th year namin. And ganoon rin yung mga kabanda ko. So what does that mean? We grow older, we start having families, we start losing loved ones. So things are getting serious. So pag 20 ka, wala lang party lang lagi Pero pag trumenta ka na, may mga sakit ka nang nararamdaman, may mga lalabas ng mga kung ano-anong mga illnesses. Ngayon, hindi ko naman sinasabing hindi naging masaya, pero hindi na meet yung expectations ng Viva doon sa dalawang nilabas namin. Kumbaga they were hoping kasi na ma-achieve namin success kung ano yung nangyari sa cover namin ng Ipagpatawad Mo. Nag-cover kami ng Ipagpatawad Mo, nilabas nila sa Hopia Mani na compilation. Sobrang happy nila. Ngayon, inisip nila, sige, because of that, ito para sa lahat na nakikinig doon, how labels work. Na ginawa ka munang maganda para sa kanila, para may gawin sila maganda para sa iyo. Now, binigyan na lang kami ng pagkakataon. Totally, paid for lahat. Super ganda ng budget ng 2 albums na yon. Artist freedom, creative freedom. Pero, business is business. Hindi nyo na-meet yung in-expect namin na
na financial goal, ito yung naiisip namin na gawin niyo. Ang inoffer nila sa amin ito, make a covers album. So sabi ko sa sarili ko, okay, okay, gusto ng label gumawa kami ng covers album. Ayaw ko yun. Yeah. Pero hindi ko sinabi agad na ayaw ko. Mamaya offline, send ko sabihin ko sa iyo yung timeline para makita mo din. Yeah. Ayaw ko yun. But, do I risk it? Risk my dignity and mga paninindigan ko, yung mga how I perceive myself? Or I just say, fuck it, I'm just gonna do an independent album from top to bottom independently and be proud of whatever the outcome it will be, regardless if it will have a commercial success or wala. Sinabi ko sa manager namin nun, si Luan, sabi ko, sige, gawa nga tayo covers. Gawa kaming dalawa. In the middle of the production, yun na, nagsimula ng magpalitan ng mga membro. So yung dilemma ko, hindi lang sa label side or hindi lang sa releases. Ang dilemma ko, palit ng mga membrong importante. So medyo malaking bagay yun. Kumbaga hindi lang yun basta gasgas ng kotse. Malaking bangga yun. So sinabi ko, kung magsisimula lang din ako ulit, ay wag na ako mag-label. So sinabi ko kay Luan, pass na muna sa cover sa album. I-re-record ko lahat ng mga kanta para sa album na to. So bumalik kami sa studio, nag-record kami ng 9 na kanta. Tapos sa gitna ng 9 na kanta na yun, biglang may personal na nangyari sa buhay ko. Nakagawa ako ng pang-10 kanta. Tapos sinabi ko dun sa manager namin, ayoko nang makipag-usap sa label kasi wala naman rin silang matutulong pa eh. Ang mangyayari lang dito, oo, magbibigay silang pera, pero may sasabihin sila sa'yo na kompromiso. Wag na. Gawin ko na lang to galing sa puso ko. May pinagdadaanan ako, iniwan ako ng mga membro ko, iniwan ako ng mga mahal ko sa buhay. Ito na lang yung meron ako. So gawin ko na to. So inaral ko. Sabi ko kay Luan, paano mag-upload ng kanta? O to, meron mga aggregators. Pwede kang mag-apply kay DistroKid o kaya kay CD Baby. So ginawa ko yun. Nag-CD Baby ako. Nag-upload ako. Gumawa ako ng cover art. Nagpapunta ako ng tao ko sa Valenzuela, sa FAS para mag-reproduce ng CDs. Lahat yan, personally funded ko. Lahat ng kinita ko from past gigs. Kaya rin ako may recording studio. Para rin meron akong paycheck to paycheck. Diba? Nilabas namin yung kanta na yun, 10 kanta. Tapos alam mo kung nangyari noon, yung time, nilabas namin January 1, 2014, yung Paraan. Ang ginawa namin, yung music video na yun, dahil nasa Amerika ako, kinuha ko yung tropa ko, si Jamie. Sabi ko sa kanya, gawa tayo music video, mag-inarte lang ako. Sa Amerika. Kasi Amerika yun. So isipin na, wow. Diba? Pero di nila alam na, ano lang yun, kumbaga, guerrilla shoot lang yun. Walang bayad-bayad doon. Walang permit. So yun pare, sobrang proud ako nun. Kasi nangyari doon, hindi na namin nakakasama yung mga batchmates namin na mga banda. Ang dami maganda nangyayari sa kanila pag iwanan kami. Ang ginawa ko, nag-turn ako ng attention ko sa mga bata. Doon sabi ko, sige, sama kami doon sa mga Route 196 na gigs. Autotelic, Jensen and the Flips, Sud, kung sino-sino mga banda, Lions and Acrobats. Hinikayat ko rin sila, pare, anytime pwede kayo mag-record sa studio ko. So nagkaroon ng komunidad. So ang nangyari, na-road test ko yung mga kanta. Pinarinig ko sa kanila yung mga kanta. Tinutugtog namin live. Hininto namin tugtugin yung mga luma. Pwera sa Jopay tsaka Bakit To, nag-concentrate kami sa mga bagong kanta. Kayod talaga yung album na yan. Hanggang sa, ito na siguro yung pinaka-importante namin album. Kasi kung hindi namin nilabas yun, baka wala nang mayonnaise. Kaya yan, kahit nasa kung isla, kung gusto ko lang masunog yung 30 minutes ng oras ko, papakinggan ko yun eh. Kasi dahil doon nagkaroon ng tayo ng dalawa, doon nagsimula yung delayed recognition. Yeah. Kasi nilabas namin yung 2014 pero for some reason nag-viral siya ng 2015. Nag-viral din siya ng 2019. Yung sa mga meme, yung tayo na lang dalawa, ganun. So kumbaga parang, yun, proud ako doon kasi
walang bahid ng kahit anong label yun. Walang kahit anong ang ganda pa nun kung paano naging na-radyo yun. Alam niyo kung paano? Na-radyo yun kasi tumugtog kami sa istansya, napanood kami ng 89.9, minessage ako, "Email mo naman yung kanta tinugtog mo kanina, oh." Sabi ko, "Oo ba?" Kasi nung unang panahon guys, lahat ng mga nakikinig, para mapunta yung kanta mo sa radyo, may payola. Ano Oh ibig yeah, yeah, sabihin ng payola? narinig ko na yung payola na Ano yan. ibig sabihin ng payola? Nagbabayad ang mga label sa mga radio station para patugtog yung mga kanta nila. Pero Mm. ito, ang magic dito, dahil gustong-gusto ng radio station yung kanta namin, sabi niya, email mo sa akin, papatugtog ko to. Nag-number one sa 89.9. Sumalangit nawa, CJ of 89.9. Isa sa mga pinaka naging instrumental yan sa kantang Tayo ng Dalawa. Kasi 89.9, hindi lang basta pang masa yan, medyo pang urgis yan Mm. eh. So, nag-bridge yung gap dun sa parang, oh, si Mayonnaise pala, ang kanta nito, ang masa, pero pang bougie din. Hmm. 'Di ba? Okay. So, yung album na yun, sobrang proud ako. Kasi parang dun ko nasimulan mag-invest sa sarili ko. Sabi ko, "Putya, di naman pala kailangan ng label, eh. Kailangan lang naman pala talaga may panindigan at magandang kanta at right timing." Kasi kung tayo yung mga kanta dun, wala namang mangyayari, eh. Yeah. Kasi may mga nilabas kami after na wala naman nangyari. Hindi ko sinasabi na pangit yung mga kanta. It wasn't the right time for it. 'Di ba sinabi mo sa'kin nung isang previous episode, "Oh, nagkakaroon ng ingay si Dragon, ah." Ang tagal na naming Hmm. nilabas yun, eh, 2024, 23, 'di ba? So, hindi naman Yeah. namin wala na kaming ine-expect. Yeah, and I agree with that. To be honest, I remember the very first time na nakita ko yung music video nun sa X, Tayo na lang dalawa. And then I've heard Jopa and Bakit Part 2 plus Sinungaling nun. So nga yung influence ko nun with with music eh. Salamat. Tapos sabi ko, ano may bagong kanta Mayo, tayo na lang dalawa. Tangina ang ganda. Tapos doon na yung sinasabi ko resurgence ng tayo na lang dalawa kasi after a year or two Yes. lumabas si Kapag Lasing. Oo, Tapos weird 'no? Weird, eh. pero dati narinig ko na yun. Sabi ko, tangina ganda na itong Kapag Lasing na to ah. Oo, luma na Tapos, 'yan, eh. tapos sabi ko biglang tayo na nag-resurgence si Kapag Lasing. Tapos tayo na lang dalawa. Tapos lumabas, kung gusto ko rin lumabas si Paraan. Alam kong medyo ano lang, guerrilla shoot lang yun kasi wala siyang parang Oo, story eh. wala, Sabi ko, oo. pero ang ganda nung linabas siya kasi, yeah, I remember watching the video din sa yun na nagka-resurgence. And I agree with that. When I don't have any um question about it. As long as you have the product and whether we like it or not, it's luck, it's right timing eh. Regardless, kahit gaano kaganda yung kanta mo, if it's not the right time. Di ba, Ali? Di ba, Bloomfields ngayon? Oo, bigla, 'di ba? After 20 years, grabe, parang nagbinata na yung anak mo. Pag may jowa na, tsaka lang siya biglang nakilala na, oh, ito na, anak pala neto, anak ka pala to ni Arsing o kung sino man. Parang ganun yung Yeah, nangyari. So it's always about, as long as you have the opportunity, keep creating opportunity and then there's always the right time and place. oo And naman. I think realistically wise, not everything na ilalabas mo. Yung palagi ko sinabi, even with the last episode, hindi lahat ng songs na lalabas mo will be a hit or will have recognition. For sure. Kaya nga talagang you have to create and create and create. So yeah, I mean, Yeah. that's a great way to end the episode and I really enjoyed this episode on it. So, Likewise. sa mga listeners natin sa Spotify, if you like this episode, please follow us, Usapang Musiko with Urban Besana, rate 5 stars. Tapos, follow nyo si Kio Monty sa Instagram, Facebook, Mayonnaise. Tapos, kami rin, Enjoin. Check nyo rin yung group sa Facebook. Hindi na talaga gumawa ng Facebook page kasi nakatamad mag-Facebook page pa. Doon na lang sa group, Usapang Musiko with Urban Besana. Yung ginagawa ko naman doon, pagkasama ka doon, may a day before, 2 days before the release, nagre-release na agad ako doon ng mga episodes para makita nyo na agad first hand. So, yeah, I mean, that's it. If YouTube, by the way, you can check it out on YouTube, Apple Music, or Apple Yes, sir. Podcast.
Maraming salamat, Kuya, and Thank you yeah, always. Thank you always. see Thank you see always. you when I see you guys so much.